The first question is, when Maria saw Jesus Christ in John chapter 20:17, Jesus did not allow Maria to hold him because he said he's not yet ascended to heaven. Sa unang katanungan po, noong nakita ni Maria si Jesus sa 1 chapter 20 verse 17, hindi niya pinayagan si Maria na humawak sa kanya dahil sinabi niyang hindi siya umakyat sa langit. Ngunit sa John 20 verse 27, Let's look at the John chapter 20 verse 17 first. Buksan po muna natin sa aklat ng 1 chapter 20 verse 17. John chapter 20 verse 17. Sa John chapter 20 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So the question is, Jesus did not allow Maria to hold him. Kaya yung katanungan, hindi niya ipinahintulutan na hawakan siya ni Maria. But in John chapter 20 verse 27, let's look at the 27. At punta tayo sa chapter 20 verse 27. In this verse, Jesus allowed the Thomas to touch him. Dito po sa bersikulo, pinahintulutan po ni Jesucristo na hawakan yung kanyang daliri sa pamagitan po ni Thomas. Would you read? At sinabi niya kay Thomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Yes. So the question is, why is that? Kaya ang katanungan, bakit po naging ganun? When Jesus was resurrected and Maria saw Jesus, she was so excited. Nung araw po na nabuhay na muli ito pong si Jesucristo at nakita po siya ni Maria, na lubos po talaga na excited ito pong si Maria. So probably she hold the feet of Jesus. Kaya maaari, hinawakan niya agad yung pong paa ni Jesus. But Jesus said, do not cling to me. Pero sabi po ni Jesus, huwag mo akong hawakan. But in verse 27, when Jesus appeared among disciples, there was no Thomas before. Doon po sa verse 27, nung araw po na nagpakita si Jesus sa mga disipulo, wala pa po si Thomas ng panahon na yun. That's why Jesus appeared again and let Thomas touch Jesus. Kaya nagpakita ulit si Jesus at hinayaan niya pong hawakan siya ni Thomas. Because when the disciples talked to the Thomas, they saw Jesus Christ. Thomas didn't believe it. Dahil nung panahon po na sinabi po ng mga alagad ni Jesucristo kay Thomas na nakita nila si Jesus, hindi po muna siya naniwala. So he said, did you touch him? Kaya sinabi po niya na nahawakan mo ba siya? Maybe you are confused. Kaya maaari, nalilito ka. That is your imagination. Yun lang yung pagkakaisip mo. The verse 25. Sa verse 25 po. Verse 24 and 5, would you read? Ngunit si Thomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at malagyan ko ang aking daliri na binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. So Thomas said, if I don't touch him, I cannot believe. Kaya sinabi po ni Thomas, kung hindi ko siya mahahawakan, hindi ako maniniwala. So only for Thomas, Jesus appeared again. Kaya sa alang-alang para po kay Thomas, si Jesus po ay nagpakitang muli. And Jesus directly talked to Thomas, touch me. At direkta pong sinabi ni Jesus kay Thomas, nahawakan mo ako. And do not be unbelieving, with the verse 27, the last part, do not be unbelieving, but believing. Kaya sabi po sa huling parte ng verse 27, huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Then probably Thomas touched Jesus and he really believed Jesus is resurrected. Kaya marahil po, itong si Thomas, inihiwakan niya na po itong si Jesucristo, at sa pagkakataon na yun, tsaka po siya naniwala. So he said, my Lord and my God. Kaya sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. The question is, why is different? Pero ang katanungan, bakit po magkaiba? Actually, the verse 17, when the Maria
hold Jesus, Jesus didn't say, "Do not touch me." Dahil noong mga panahon na hawakan po ni Maria, ito pong si Jesus, hindi, sinabi po ni Jesus na wag mo akong hawakan. In English, "Do not cling to me." Kaya sabi po sa English na parang wag mo akong linisin. You understand? In Tagalog, Ah, "Do not touch me" or oh, "Do not touch. hold me." Hawakan po, Pastor. Hawakan. What does it mean? Touch. Hold, cling. Yes po. Hold. Oh, so not "do not touch me." So in original word, it's not "do not touch me." It means "do not hold me continuously." Meaning is, let me go. Kaya doon po sa original na salin, hindi po sinasabing wag mo akong hawakan. Kundi sinabi ito po yung sinabi niya na wag mo akong kapitan na patuloy niyang hinahawakan. So because the Maria misunderstood the reason why Jesus was resurrected. Dahil hindi po naunawaan ni Maria kung bakit po muling nabuhay ito pong si Jesucristo. Maria thought Jesus resurrected to live with his disciples and Maria again in this world. Dahil iniisip lang po ni Maria na nabuhay na muli ito pong si Jesucristo alang-alang sa kanyang mga alagad, pati po si kay Maria. But that's not the that's not the purpose of the Jesus resurrection. Pero hindi po ito yung dahilan kung bakit muling nabuhay ito si Jesucristo. To show that the saved people who die in Jesus will be resurrected. As an example, in order to show the example of the resurrection, Jesus was resurrected. Kaya para maipakita lang po sa mga ligtas na mga taon na kailangan niyang mabuhay na muli, kailangan niyang magpakita bilang halimbawa. And Jesus' plan is Jesus resurrected and ascend to heaven. At ang plano po ni Jesus ay muli siyang bubuhayin at siya po'y aakyat pa itaas sa langit. And then Jesus will send the Holy Spirit for saved people. At si Jesus ay magpapadala noong po mga mang-aaliw na espiritu para po sa mga ligtas na tao. But Maria hold Jesus and doesn't allow Jesus to go. Pero ito pong si Maria patuloy pong nakakapit kay Jesucristo at ayaw po niyang alisin. So Jesus said, "Do not cling to me." Kaya sabi po ni Jesus, wag mo akong hawakan. Meaning is, let me go. Ibig sabihin, layuan mo ko. Then, for I have not yet ascended to, the verse 17, I have not yet ascended to my Father, but to go to my brethren and say to them, I have not yet ascended to my Father. So it means, my plan is to go to heaven. Sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumunta ako sa aking mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pa po siya nakakaakyat sa langit. But go to my brethren and say to them, I'm ascending to my Father and my Father and your Father and my God and your God. So just send her to deliver this news to brethren, to disciples. So, ang sabi po sa huling parte, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking ama at inyong ama at sa aking Diyos at inyong Diyos. Ibig sabihin, kanyang dapat ipahayag sa mga kapatid niya, sa mga kapatid, na naparito po siya. So, it doesn't mean literally, do not touch me. Kaya hindi po ito literal na ang ibig sabihin na wag mo akong hawakan. In this verse, you can touch me, but you just let me go now. Na para bang ibig sabihin na maaari mo akong hawakan, pero maaari mo ring alisin yung iyong kamay sa akin. Because I'll not live forever in this world with you. Dahil hindi na ako kailanman mabubuhay dito sa mundo na kasama kayo. And the good lesson is in this verse, the verse 17, Jesus called the disciples my brethren. At isa pa po sa mahalagang mensahe dito po sa verse 17 na tinawag po ni Jesucristo yung mga alagad na aking mga kapatid. Before, Jesus called them the friends. Noon, tinatawag ni Jesus sila ng mga kaibigan. But after resurrection, Jesus called them my brethren. Pero pagkatapos sa pagkabuhay na muli, tinawag po sila ni Jesucristo na aking kapatid. Because they can get salvation and they can be adopted as a children of God.
Dahil maaari na po silang maligtas at maaari na po silang tanggapin bilang anak ng Diyos. So it's very much more friendly or close expression. Kaya mas lalo pong napakalapit na relasyon dito po sa kanila, sa pagpapahayag po ng salita. Let's look at the Romans chapter 8, Punta po tayo sa Aklat ng Romans, ng mga taga-Roma chapter 8, verse 29. sa verse 29 po. Verse 29, would you read? Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, before Jesus' resurrection, Jesus was the only begotten Son, right? Bago po may buhay na muli ito pong si Jesucristo, siya po ay tinatawag na bugtong na anak. So, God the Father has only one Son, Jesus Christ. Kaya ang Diyos Ama ay meron lang pong nag-iisang bugtong na anak, ito pong si Jesucristo. But after resurrection, Jesus, the Bible says, He becomes a firstborn. It means He has a many brethren. Pero pagkatapos po na siya ay mabuhay na muli, tinawag na po siyang panganay sa maraming mga magkakapatid. Ibig sabihin, marami na po siyang mga kapatid. So last part is, He might be the firstborn among many brethren. Kaya sa huling bahagi, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Meaning is, all the saved people become the brethren of Jesus Christ. Ibig sabihin, noon po mga naunang naligtas na mga Kristyano, sila po ay tinawag na mga kapatiran ni Jesucristo. So we are adopted. Kaya tayo po yung mga tinanggap. We become the household of God. Tayo po yung mga naging kasambahay ng Diyos. So if we are just a servant or friends, the relationship can be broken. Dahil kung tayo po ay yung mga kaibigan lang po o mga lingkod, yung ating relasyon sa Kanya ay masisira. But as a sons, as a brothers, that relationship never be broken. Pero bilang anak o bilang kapatid, yung inyong pong relasyon ay hindi po matitiwalag. That's why Jesus called His disciples my brethren. Kaya tinawag po ni Jesucristo yung kanyang mga alagad na aking mga kapatid. Anyway, the Jesus' plan is to ascend to heaven and send the Holy Spirit. That's why Jesus said, "Do not cling to me." Gayun po man, ang plano po ni Jesucristo ay siya'y umakyat, paakyat sa langit at magpadala ng mga aliw na espiritu para po sa mga tao. Ito po yung kanyang layunin. Naintindihan po? Let's look at the next question. Deuteronomy chapter 14, verse 26. Punta mo naman po tayo sa susunod na katanungan doon po sa Deuteronomio chapter 14 verse 26. Here is the principle of tithe, offering tithe. Andito po yung prinsipyo ng ikapu. Then, if the people cannot offer the tithe, like if they have the 10 lambs, they are supposed to offer the 1 lamb. Kaya kapag yung po mga tao na hindi po nila kayang maghandog ng po mga 10 tupa, kailangan po nila maghandog na kahit isang mga kordero. But if it's really difficult, they can bring the money to the Jerusalem, and then they can buy something to offer the tithe. Pero kung talagang napakahirap para po sa kanila, kailangan po nilang bumili ng isang bagay doon po sa Jerusalem at maghandog po ng ikapu. So they don't need to bring all the product to the Jerusalem. Kaya hindi po nila kailangan magdala ng mga produkto o lahat ng mga produkto doon po sa Jerusalem. So verse 25 first, you Yes, shall exchange it for the money, and take the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses. Sa verse 25, ay iyong ang tutumbasan ng salapi at itatali mo ang salapi at iyong kamay at pupunta ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Then the question is verse 26. Would you read? Ang katanungan po sa verse 26, at iyong gugugulin ang salapi sa anumang nais mo, baka, tupa, alak, matapang na inumin, o sa anumang iyong nasain. Ikaw ay kakain doon sa harap ng Panginoon mong Diyos, at ikaw at ang iyong sambahayan ay magalak. So the question is, does this verse means it's okay to drink wine in Old Testament? Kaya ang katanungan po dito, yung po bang mga inuming alak dito po sa Lumang Tipan ay okay lang po ba? If it's allowed in the Old Testament, what's the main reason why God is no longer allowing it in the New Testament?
At kung pinapayagan po ito noon, anong pangunahing dahilan kung bakit na hindi ito pinapahintulutan sa panahon ng Bagong Tipan? So in Old Testament, we can easily see the representative of saved people drink the wine. Kaya doon po sa Lumang Tipan, makikita po natin yung representasyon ng isang ligtas na tao na umiinom ng alak. Basically, in Israel, the water is not good. Sa katunayan, doon po sa Israel, yung kanila pong tubig ay hindi po mabuti. So water is dirty and it's really difficult to find the fresh and clean water. Kaya doon po ay napakarami po ng kanilang tubigan at napakahirap po talaga makahanap ng mga malilinis na tubig. But compared with the water, the wine is safe. Pero kung ikukumpara mo po sa tubig nila, yung pong alak ay mas ligtas. And also for the joyful feast, they are allowed to drink the wine in Old Testament. At para po sa masigabong kapistahan, pinapahintulutan po sila na uminom po ng alak noon po sa Lumang Tipan. But they must be able to control the drinking wine. Pero kailangan po nilang limitahan o kontrolin yung pag-inom po ng alak. Let's look at the Proverbs chapter 20. Punta po tayo sa Aklat ng mga Kawikaan, chapter 20. Proverbs chapter 20, Mga Kawikaan, chapter 20, verse 1. sa verse 1 po. Would you read? Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naliligaw nito ay hindi matalino. So, even though the wine was allowed, if they drink more, it becomes like they make the mistake and they become proud and they talk louder. Kaya pinapahintulutan po silang uminom ng alak noon. Pero kung sosobrahan po nila yung pag-inom, maaari pong mangyari sa kanila na magkaroon sila ng katapangan, ng kayabangan, at maaari pong silang sumigaw o magsalita ng napakaraming beses, ng So, napakaraming ulit. Bible says, whoever does this is not wise. Kaya sabi po, sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Let's look at Isaiah chapter 5, Punta pa po tayo sa Isaías chapter 5, verse 11. sa verse 11 po. Would you read? Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. So, from the morning, they start to drink until the evening. Kaya mula po sa umaga, nagsisimula na po silang uminom ng alak hanggang sa kinagabihan. Then how can we live for God? Kaya paano po sila mabubuhay para sa Diyos? So who continue until night till wine inflames them? Kaya sabi po, nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. And woe to them, the God cursed them. Kaya kahabag-habag sila, sinumpa po sila ng Diyos. Even in the New Testament, some verses talk about drinking wine. Kahit naman po sa Bagong Tipan, binabanggit din po yung pag-inom ng alak. Let's look at the 1 Timothy. Punta po tayo sa unang Timoteo. First Timothy chapter 5 verse 23. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 23. Though Timothy has a sickness, Kaya mayroon pong sakit dito si Timoteo. that's why when the Apostle Paul sent the letter, he recommend to drink the wine. Kaya nung araw na nagpadala ni si Apostol Pablo ng sulat para po sa kanya, pinahintulutan siyang uminom ng alak. The verse 23, would you read? Huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Yes. Little wine, instead of water, Kaya sabi, kaunting alak lang sa halip na ang tubig, as a medicine. bilang gamot. So some brethren said, yes, I need this medicine. Kaya yung ibang mga kapatid sabi, okay, kailangan ko ng ganitong gamot. So I go to the Robinson and buy the wine. Kaya pupunta ako ng Robinson, bibili ako ng alak. It's a good excuse. Kaya napakabuting dahilan.
But these days, we have a very good medicine instead of wine. Pero sa panahon natin ngayon, napakarami na pong magagandang mga gamot sa halip na alak. So we don't need to use the wine as a medicine. Kaya hindi na po natin kailangan gumamit ng alak sa halip na yung gamot na po yung ating inumin. And also, if we drink the wine, we can make others stumble. At isa pa po, kung iinom po tayo ng alak, matitusod po natin yung iba. So in Romans chapter 14, verse 21, Apostle Paul said, if eating the meat can make others stumble, he said he will not eat the meat forever. Kaya sabi po ni Apostol Pablo doon po sa Romans chapter 14 verse 21, kung sa halip na iinom ako ng pagkain, kung ikakatisod lang po ng iba, ay hindi ko na dapat gawin. Let's look at the 1 Thessalonians. Punta po tayo sa unang Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Unang Tesalonica chapter 5 verse 22. Verse 21 and 22, let's read it together. 3, 2, 1. Kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Yes. Verse 22, abstain from every form of evil. Kaya po sa 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. So even though it looks like okay, if it has a great potential to make us commit the sin, we have to avoid. Kaya kahit na mukhang ayos lang naman, pero kung ito po yung hahantong sa atin para gumawa ng kahit maliit o ng kasalanan, kailangan po nating iwasan. So if we drink the wine one cup, we will drink wine 2 cups. Kaya kapag nagsimula po tayong uminom ng alak ng isang baso, tayo po ay makakapagsimula na rin pong uminom ng 2 baso. If we continue, we can commit the great sin before God. Kaya kung ipagpapatuloy po natin ito po ay hahantong sa napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. And also, we can make others stumble. At matitisod pa po natin yung iba. If some brethren really confused, some brethren misunderstand, in order to evangelize unsaved people, they think they need to hang out with unsaved people. Kaya ibang mga kapatid, hindi po nila nauunawaan na para daw po ma-evangelize yung pong mga ligaw na kaluluwa, kailangan po natin makisama sa kanila. So in order to be close to them, they go to the bar together and drink the wine together. But that's really bad way to evangelize. Kaya para daw po natin sila maging close pa, kailangan natin silang samahan sa bar, uminom doon ng alak doon sa bar, kaya para mas maging malapit daw sa kanila. Even though unsaved people say, I'm so glad because we come together in the bar. Kaya, But in their heart, they said, you are not real Christian. kaya kahit sabihin man nila na natutuwa kami dahil sumama ka sa amin sa bar, pero sa puso nila, sinasabi po ng kanilang puso na hindi ka tunay na Kristiyano. So when they look at our holiness, our holy Christian life, even though they make the fun of us at that time, when they faced on the difficulties, they remember and want to ask their concern to real Christian. Kaya kung susuriin po natin yung kabanalang pagiging Kristiyano, kahit na tayo po ay nasa pag-uusig nila, pero kapag sa araw na nasa kahirapan na po sila po ay lalapit sa atin. Naintindihan po? So don't make an excuse to drink wine. Kaya wag po kayong gumawa ng anuman katwiran para uminom ng alak. We have a good medicine and we have a good water. Meron tayong mabuting medisina, pati po yung mabuting tubig. The next question is, why are some babies still born even though they will soon die because of the premature disease or other complication for the babies? At isa pa pong katanungan, bakit may mga sanggol na pinapanganak pa rin kahit alam na silang mamamatay agad dahil sa pagiging premature, sakit o ibang komplikasyon sa kanilang kalagayan? It's so sad news whenever we hear this kind of things. Sa katunayan, nakakalungkot na balita kapag naririnig po natin yung mga ganitong uri na sitwasyon. But this is also what God allowed.
Pero ito rin po yung pinahintulot ng Diyos. Let's look at the Exodus chapter 4. Punta po tayo sa aklat ng Exodo, chapter 4. Exodus chapter 4, verse 11. Sa aklat ng Exodo, chapter 4, verse 11. When Moses said rejected the calling of God, God answered, verse 11, Kaya nung araw na hindi pinahintulutan ni Moses na tawagin siya ng Panginoon, sinabi niya sa verse 11, verse 11, would you read? sinabi sa kanya ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumagawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? So it means God made the mute, deaf, and seeing, and blind. Kaya ibig sabihin, yung Diyos din po yung gumawa sa bibi, sa bingi, sa paningin o sa bulag ng tao. If the baby is born as a premature or some disease and die soon, that is also what God allowed. Kaya kung yung mga bata o yung mga sanggol ay naipanganak na maaga o mayroon pong sakit o anumang komplikasyon, ipinapahintulot din po sa kanila yun ng Diyos. Why? Bakit? Hindi ko alam. But we can believe there must be God's plan. Pero naniniwala po tayo na mayroon pong plano ang Diyos. We don't know what's the plan at that time, but 100% surely we can believe that there must be God's will. Hindi man natin alam kung ano po yung plano ng Diyos, pero 100% na mananampalataya tayong merong kalooban ng Diyos para sa bagay na yun. Let's look at John chapter 9. Punta po tayo sa aklat ng 1, chapter 9. At that time, the Israel people thought if the people are disabled, they thought they are born like that because of a sin. Yung mga panahon noon, iniisip po nila kapag sila ipinanganak na merong karamdaman, sila po ay pinanganak dahil sa kanilang kasalanan. So they asked to Jesus, chapter 9, verse 1 and 2. Would you read? Kaya tinanong po ni Jesus tinanong po sila ni Jesus na sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Then Jesus answered, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Yes. So, in order to reveal the works of God, God made this blind. Kaya para mahayag yung pong gawain ng Diyos, pinahintulutan po ng Diyos, ito pong magkaroon ng bulag. So, through this blind, when the blind opened the eyes by Jesus, many people could believe in Jesus. Kaya kapag nabuksan po ni Jesus yung pong mata ng bulag, napakarami po mga taong maniniwala kay Jesucristo. So, there are so many things we cannot understand. Kaya napakarami po mga bagay na hindi pa po natin nauunawaan. Why am I born in this kind of family? Bakit ako ipinanganak sa ganitong uri ng mga pamilya? Why am I born in Philippines, in Korea, or this kind of situation? Bakit ako ipinanganak dito sa Pilipinas o sa Korea o sa ganitong uri ng sitwasyon? And why did God make me like this? At bakit ginawa akong ganito ng Diyos? Why am I pangit? Bakit ako pangit? We want to ask. Nais po nilang itanong. But there must be will of God. Pero meron pong kalooban ng Diyos. Sometimes because we just focusing on the complaining, we cannot find the will of God. Kung minsan kasi dahil nakatuong pansin lang tayo sa pagrereklamo, hindi natin nakikita yung pong kalooban ng Diyos. We just focus on why. Then God keep answering because of this, because of that. I Kaya- already have a plan. Yung mga tao, lagi sila nagrereklamo na bakit? Pero yung Diyos, lagi niyan sinasabi na dahil sa ganito o dahil sa ganyan. Kaya lagi na po may kalooban ng Diyos para po sa kanila. So if people are busy to complain, they cannot find the will of God. Dahil po abala yung mga tao sa pagrereklamo, hindi po nila natatagpuan yung pong kalooban ng Diyos. So it's so sad to hear that the baby die soon. Kaya nakakalungkot po kapag nababalitaan natin na mayroon po mga sanggol na namamatay kalaunan. But we have to know that is our view. Kaya kailangan nating unawain na yun po yung ayon sa ating paningin. To the baby, it can be different. Pero para po sa mga sanggol, ito po yung kakaiba. Naintindihan po? Let's look at the 2 Samuel chapter 12.
Punta po tayo sa ikalang Samuel, chapter 12. 2 Samuel chapter 12, verse 23. Ikalawang Samuel, chapter 12, verse 23. Because of a sin of David, his son died when he was a baby. Dahil po sa kasalanan ni David, yung kanya pong anak ay namatay. Then David said, the verse 23, but now he is dead, the baby is dead, and why should I fast? And can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Ito po yung sagot ni David. Ngunit ngayon patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? May ibabalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. So David is the representative of saved people. Kaya si David po yung representasyon para po sa mga ligtas na tao. So he said, I'll go to him. I'll go to my baby. It means probably baby is in heaven. Kaya sabi po niya, ako'y pupunta sa kanya, ako'y pupunta sa aking sanggol. Ibig sabihin, yung pong sanggol na ito ay nasa langit. The Bible doesn't explain clearly where the baby does go when the baby dies. When the baby dies. Kaya hindi po malinaw na ipiniliwanag po ng Biblia na kung saan po mapupunta ang isang sanggol kapag maaga po silang namatay. But God is justice. Pero ang Diyos po ay hukom. God is fair. Yung Diyos po ay patas. That's why, based on this verse, we can guess probably the baby will go to heaven. Kaya base po dito sa versikulo, maaari nating maisip na yung mga sanggol ay mapupunta sa langit. Then, in the eyes of man, in this world, still in this world, the baby is so pitiful. Pero sa mga mata po o paningin ng mga tao, iniisip po nila yung mga sanggol na katulad nito ay kaawa-awa. Oh, the baby dies. Oh, so sad. Oh, so pitiful. Yung sanggol ay namatay, yung sanggol ay nakakalungkot, yung sanggol ay kalunos-lunos. But if the baby is in heaven, what would we say? Pero kapag yung sanggol po ay mapupunta sa langit, ano po yung maaari niyang sabihin? You are so pitiful Ikaw ang kalunos-lunos. because you are still in the world. Dahil nasa mundo ka pa rin. I'm with God. Dahil kasama ko na ang Diyos. I really entered the eternal peace. Nakapasok na ako sa walang hanggang kapayapaan. Do you understand? So, when the Stephen died, other brethren said, oh, our Stephen died. But Stephen will say, no, I'm okay now. You worried about yourself. Kaya nung araw po na namatay po si Esteban, yung iba mga kapatid niya sinasabi, namatay si Esteban, pero maaari sabihin po ni Esteban, ikaw yung dapat mag-alala. Let's look at the Isaiah chapter 7. Punta po tayo sa aklat ng Isaías chapter 7. Isaiah chapter 7, verse 16. Isaías chapter 7, verse 16. Verse 16. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that you dread will be forsaken by both kings. Sapagkat bago malaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, iiwan ang lupain na dalawang haring iyong kinatatakutan. So there must be the age or time for a child to decide whether it is good or evil by using his free will. Kaya mayroon pong nakatakdang panahon upang sa araw na iyon ay malaman po ng mga bata kung yung pong panahon ng malalaman nila yung tama at yung maling kalooban. So, even though he doesn't know the gospel, we cannot say he refused the gospel intentionally because he couldn't choose what is good or evil. Kaya kahit sabihin pa natin na tinanggihan nila yung pong ebanghelyo, pero wala pa po silang kakayahan para pumili kung ano po yung tama sa mali. So, if I'm that case, when I was a very baby and died, I don't need to think about many things in this world until now, not just like now. Kaya kung sakaling ako'y bata pa o isang sanggol, at ako'y namatay, ay wala na po akong kailangan pang isipin kung ano po yung mga mangyayari dito po sa mundo, mabagsa hanggang ngayon. Naintindihan po? So, in our view, they are so pitiful, but
the God's view is different. Kaya sa ating pong paningin, yung kanila pong kalagayan ay kalunos-lunos, pero po sa Panginoon, yung pong kanyang paningin ay magkaiba. So there must be God's plan. Kaya maaari pong merong plano ang Diyos. And naintindihan po? Next question is wisdom referred to as a woman in the Bible? Proverbs chapter 4 verse 6. Ang susunod na katanungan, ang karunungan ba ay tinutukoy bilang isang babae sa Biblia sa Kawikaan chapter 4 verse 6? In Tagalog, Proverbs chapter 4 verse 6, let's read together, 3, 2, 1. Huwag mo siyang pabayaan at ikaw ay kanyang iingatan. Ibigin mo siya at ikaw ay kanyang babantayan. It's a woman? Ito ba ay babae? No, I'm asking. Sorry. No po. There's no mention about woman. Probably the one who asked this question read the English version. Maaari po siguro yung nagbasa nito ay nasa English version. English version, do not forsake her. Kaya sabi po sa English version, huwag mong pabayaan siya na babae. She will preserve you and love her, and she will keep you. At ikaw ay kanyang iingatan. Ibigin mo siya at ikaw ay kanyang babantayan. That her indicates the wisdom. Ito po ay tumutukoy sa karunungan. The verse 5, get wisdom. Kaya sa verse 5, kunin mo ang karunungan. Naintindihan po? So, especially in the book of Proverbs, the wisdom is described like a person. Lalong-lalo po sa aklat ng Kawikaan, yung pong salitang karunungan ay pinapaliwanag bilang isang anyo ng tao. Why? Bakit? In the book of Proverbs, the real, the wisdom, in the most of case, refers to Jesus Christ. Dahil po sa aklat ng Kawikaan, ang higit na ipinapahiwatig po dito ay tungkol po kay Jesucristo. Let's look at the Proverbs chapter 8. Punta po tayo sa aklat ng mga Kawikaan, chapter 8, verse 1. sa verse 1 po. Does not wisdom cry out and the understanding lift up her voice? Hindi ba nananawagan ang karunungan at nagtataas ng tinig ang kaunawaan? So he's talking about the wisdom. Ito po'y tumutukoy sa karunungan. Then verse 22. At sa verse 22, Would you read? inari ako ng Panginoon sa pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Who was with God before creation? Kaya sino ba yung kasama ng Diyos bago po yung tagapaglikha? The Word of God, Jesus Christ. Yung pong salita ng Diyos, ito pong si Jesucristo. This verse says, wisdom was with God. Kaya sabi po ng bersikulo na ang karunungan ay kasama ng Diyos. The verse 23, would you read? Ako'y inilagay mula ng walang pasimula noong una bago pa man nilikha ang lupa. So wisdom was before creation. Jesus was before creation with God the Father. Kaya yung pong karunungan ay naririyan na bago po yung paglikha. Kaya gaya po ni Jesucristo, nariyan na po siya bago po yung paglikha, kasama niya po ang Diyos. So the verse 30, At I indicates the wisdom. I was beside him. Him indicates the God the Father as a master craftsman. It means as a creator. Kaya sa verse 30, nasa tabi niya nga niya ako. Ako yung tumutukoy sa karunungan, na gaya ng punong manggagawa. Yung tumutukoy dito, yung Diyos. The verse 35, for whoever finds me finds life and obtain favor from the Lord. So whoever believes in Jesus can get the eternal life. Sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay. Ito po yung pong si Jesucristo, na sino man matagpuan siya ay makakuha ng walang hanggang buhay. But those who reject the wisdom, Jesus Christ, cannot get salvation. Pero siya po na tumatanggi sa karunungan, ito pong si Jesucristo, hindi po sila maliligtas. So verse 36, let's read it together, 3, 2, 1. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin, ay sarili niya ang sinasaktan. Lahat ng namumuhi sa akin ay umiibig sa kamatayan. So in the book of Proverbs, the wisdom indicates Jesus Christ.
Kaya dito po sa Aklat ng Kawikaan, yung pong tungkol sa karunungan ay kumakatawan kay Jesucristo. Let's look at the 1 Corinthians. Punta po tayo sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Sa unang Korinto, chapter 1, verse 24. 24. For to those who are called, both Jews and Greeks, Christ and power of God and the wisdom of God. Jesus Christ is the power of God and the wisdom of God. Wisdom. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Jesucristo daw po siya yung kapangyarihan ng Diyos at si Jesucristo siya po yung karunungan ng Diyos. Naintindihan po? And next question, why does prayer still works for unsaved people? At isa pa pong katanungan, bakit gumagana pa rin ang panalangin para sa mga taong hindi paligtas? Prayer doesn't work for unsaved people. Yung panalangin po ay hindi gumagana sa mga hindi ligtas. If they believe, God always answer their prayer, that's misunderstanding. Kung sila po ay naniniwala na sinasagot pala ng Diyos yung aking panalangin, ito po sa katunayan, ito po ay maling kaunawaan. Let's look at the Isaiah. Punta po tayo sa Aklat ng Isaías. Isaiah chapter 59, Isaías chapter 59, verse 2. sa verse 2. Let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Between God and sinner, there are a lot of sins. Kaya sa pagitan po ng Diyos at ang makasalanan, napakarami po mga kasalanan. That's why even though the sinner pray to God, God doesn't hear us. Hear that. Kaya kahit ang mga makasalanan ay nananalangin para sa Diyos, hindi po sila pinapakinggan ng Diyos. So the Proverb chapter 15, Sa Kawikaan chapter 15, Proverb chapter 15, verse 29. sa Kawikaan chapter 15, verse 29, The Lord is far from the wicked. The wicked indicates a sinner, unsaved people, but He hears the prayer of righteous, saved people. ang Panginoon ay malayo sa masama. Yung masama ay tumutukoy sa mga hindi ligtas. Ngayon, ang ngunit kanyang dinirinig, ang talangin na matuwid. Yung matuwid, yung pong mga ligtas. So God doesn't hear the prayer of unsaved people. Kaya ang Panginoon ay hindi po pinapakinggan yung pong mga panalangin ng mga hindi ligtas. Because if God answered their prayer, they misunderstand. They probably think that they already become the children of God and they are already blessed and God really loved them and they can go to heaven. Dahil kung sasagutin po ng Diyos yung kanila pong panalangin, iisipin po nila na talagang anak sila ng Diyos, pinagpapala sila ng Diyos, at mahal sila ng Diyos, at mapupunta sila sa langit. So, God will not, as God said, God will not hear their prayer. Gaya po ng sinabi ng Biblia, hindi po sila pinapakinggan ng Diyos. So, whatever they pray, probably God will say, before you pray about these kind of things, you have to get salvation first. Kaya kung sila po ay mananalangin sa Diyos, maaari sabihin muna ng Diyos sa kanila na bago kayo manalangin sa akin, kailangan mo munang ipanalangin yung tungkol sa kaligtasan mo. Lord, please help me to solve this problem and financial problem, family problem. Then even though the God answered these all the problem to be solved, if they don't get salvation, they go to hell. Kaya kahit po sila ay manalangin ng ganito na Panginoon, pakiusap, pakinggan mo yung tulungan mong maresolbahan yung aking problema, yung problema sa pamilya o sa financial na problema, kahit na masagot pa yan, hindi pa rin po maresolbahan yung tungkol po sa kanilang kaligtasan. So God will say, you have to get salvation first before you pray these kind of things. Kaya sasabihin po ng Diyos sa kanila, na kailangan mo munang ipanalangin yung tungkol sa kaligtasan mo bago ka manalangin sa ganitong mga bagay. So only one prayer that God can answer to unsaved people is about salvation. Kaya isang panalangin lang po yung pinapakinggan ng Diyos sa mga hindi ligtas, yung tungkol po sa panalangin ng kaligtasan. So in Luke chapter 18, tax collector and Pharisees went to the temple to pray.
Kaya doon po sa Lucas chapter 18, ito pong maniningil na buwis po, ito po yung isang Pariseyo ay pumunta po doon sa templo para po manalangin. Tax collector hit his heart and says, Lord, I'm a sinner. Please be mercy on me. Ito pong maniningil ng buwis, tinadagukan niya yung kanyang dibdib na sinasabi, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Then Jesus said, he gets salvation. Kaya sinabi po na Jesucristo, siya yung naligtas. That's the answer of prayer of unsaved people. Ito po yung kasagutan para po sa panalangin ng mga hindi ligtas. Then after they get salvation, God can hear their prayer and the answer. At pagkatapos na siya po ay maligtas, papakinggan na po ng Diyos yung kanya pong mga panalangin. But some people insist that they always get the answer of their prayer even though they don't get salvation. Yung mga tao na hindi ligtas, pinanghahawakan po talaga nila na kahit hindi daw po sila ligtas, ay pinapakinggan daw po sila ng Diyos. It can be really dangerous because their heart is getting farther to desire to get salvation because they think they already blessed and God always protect them, and they become the children of God. Ito po talaga yung napakapanganib para po sa kanila. Dahil sa ganitong paraan, mas lalo pong napapalayo yung kanila pong puso para sa Diyos. Dahil iniisip po nila na anak na sila ng Diyos at pinoprotektahan na po sila ng Diyos. Let's look at the Exodus chapter 7. Punta po tayo sa aklat ng Exodo, chapter 7. God sent the Moses to Pharaoh Ipinadala po ng Diyos, ito pong si Moses para po kay Parao. because God's plan is God wants to bring the all Israel people out of Egypt. Dahil ang plano po ng Diyos sa kanila ay ilabas yung po mga Israelita mula po sa Ehipto. And also, God wants the Egyptians and even Pharaoh, God wants them to believe in God. At isa pa po, nais din po ng Diyos na maniwala ito pong paraon, pati po yung mga Ehipto sa Diyos. So God showed the one miracle, Kaya nagpakita yung Diyos sa pamagitan ng isang milagro o himala. the God changed the road of Moses to snake, the serpent. Kaya binago po ng Diyos yung pong tungkod ni Moses na ginawa po niyang isang ahas. So when he threw in the verse 10, the Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, it became a serpent. Kaya sa verse 10, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon at ng kanyang mga lingkod at ito'y naging ahas. Then verse 11 and 12, would you read? Nang magkagayoy ipinatawag naman ni Faraon ang mga pantas at ang mga manggagaway at ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa ng gayon ding ayon sa kanilang mga lihim na kaalaman. Inihagis ng bawat isa ang kanya-kanyang tungkod at naging mga ahas. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. So magicians of Egypt did it. Kaya ginawa din po ito ng mga salamangkero ng mga Ehipto. They changed their road to the serpent. Binago nila yung kanila pong mga tungkod na ginawa po nilang ahas. Can you guess what happened? Kaya alam niyo po ba kung ano yung nangyari? Pharaoh's heart must be stubborn because of this miracle. Yung puso po ni Faraon ay nagmatigas dahil po sa ganitong pangyayari. Oh, look at this. Our magician also can perform. Tignan mo, pati mga salamangkero namin, kaya nilang mag-perform. But when the God brought the more flags, they couldn't do that. Pero nung araw na nagpadala ng mga salot yung Panginoong Diyos, hindi na po nila yon nagawa. But until they couldn't do it, the Pharaoh's heart is getting more stubborn. Pero hanggang sa nagagawa nila yon, yung pong puso ni Paraon ay lalos nagmamatigas. Because he can believe that he's also answered. Dahil naniniwala po siya na yung kanyang panalangin ay nasasagot din po. Let's look at the Matthew chapter 4. Punta po tayo sa aklat ng Mateo chapter 4. So we have to know even Satan has the power. Kaya kailangan nating alamin na kahit si Satanas ay mayroon din pong kapangyarihan. So Satan said to even Jesus, verse 8 and 9. Kaya sinabi po ni Satanas kay Jesus dito po sa verse 8 hanggang 9. Would you read?
Muli, dinaya siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatiripa at sasamba sa akin. Yes. I can give everything in this world. Maaari kong ibigay sa iyo lahat ng mga bagay dito sa mundo. Jesus, you just worship me. Ikaw, Heso Kristo, kailangan mo lang sumamba sa akin. What if somebody pray about the financial difficulties? Paano kung may nanalangin tungkol po sa kanilang kahirapan sa pera? I need the money. Kailangan ko ng pera. Then what if he get the chance to earn a lot of money? At paano kung dumating sa pagkakataon na nagkaroon po talaga siya ng pera? But what if that is the things from Satan? At paano kung yung bagay na yun na natanggap niya ay galing kay Satanas? Then, if he believe he is also already answered by God and he is blessed because he is chosen, that's why if he is really hard to get salvation, that's what Satan wants. At kung siya po ay maniniwala na sinagot po ng Diyos yung kanyang panalangin, mas lalo pong mapapalayo yung kanyang puso sa Diyos dahil iisipin niya na anak na pala siya ng Diyos. Ito po yung nais ni Satanas para po sa kanya. So, we have to know God guide the sinners to get salvation, but we should distinguish. Even though they said they are answered by God, that answer can make them hard to get salvation. Kaya kailangan po nating maunawaan na pinapatubayan din po sila ng Diyos para po maligtas. Pero kailangan po nating masuri yung mga kasagutan po sa kanilang panalangin ay yung po bang magiging kahirapan para po sila ay maligtas? In book of Jonas, God commanded Jonas to go to the Nineveh. Sa aklat po ni Jonas, inuutos po ng Diyos kay Jonas na pumunta, humayo doon po sa Nineveh. And he didn't want to go Pero ayaw niya pong pumunta. because Nineveh is the enemy of Israel. Dahil yung pong lugar ng Nineveh, sila po yung mga kalaban ng mga Israelita. That's why he wanted to go to the Tarsus. Kaya gusto niyang pumunta doon sa Tarsis. Then when he go to the harbor, there is the ship to go to Tarsus, going to Tarsus is ready. Kaya nung siya po ay nandoon na sa Pampang, nakita niya po na mayroong isang bangka na papunta doon sa Tarsis. Maybe he could think, oh, this is will of God because it's ready. Mari inisip po niya na kalooban na pala to ng Diyos dahil nakahanda na. My prayer is answered. Yung panalangin ko ay nasagot na. No, that was not will of God. Hindi po, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Even though it looks good, that was not the will of God. Kahit mukha pong mabuti, hindi po ito kailanman magiging kalooban ng Diyos. So we should be careful when we think that is the answer of God. We have to check if it's right before God based on the Bible. Kaya kailangan po nating suriin kung yung po bang mga kasagutan ay mula po sa Diyos at mula po sa alinsunod po sa Biblia. Let's look at the James chapter 1. Punta po tayo sa Aklat ng Santiago, chapter 1. James chapter 1, verse 14. Sa Santiago, chapter 1, verse 14. Chapter 1, verse 14. Would you read? Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit ito. So, people can be tempted because of their own desires. Kaya yung mga tao, maaari po silang matukso dahil po sa kanilang sariling pagnanasa. In the Numbers chapter 22, there is the Balak and Balaam. Doon po sa Aklat ng mga Bilang, chapter 22, andito po si Balak, pati po si Balaam. Balak is the king of Moab. Si Balak, siya po yung hari ng Moabita. Israel always won the battle Kaya against the Moab. yung mga Israelita, lagi po silang nananalo laban po sa mga Moabita. So King Balak
sent his nobleman to Bala, prophet Mala. Kaya ito, Bala. kaya ito pong si Balak, nagpadala po siya ng isang propeta na ang tawag po ay si Balaam. Then God already said, don't follow them. Kaya sabi po ng Diyos sa kanila na huwag kayong sumunod sa kanila. But King Balak sent the more money, gold and silver, more and more. Pero ito pong si Haring Balak, nagpadala siya ng napakaraming mga salapi at mga kayamanan. Then Balaam keep asking God, shall I go? Kaya ito pong si Balaam, nagtanong po sa Diyos na hahayo ba ako? God already said, don't follow them. Kaya sinabi na po ng Diyos sa kanya na huwag kang sumunod sa kanila. But Balaam asked again, Pero ito pong si Balaam, nagtanong po ulit siya, shall I go? pwede ba akong humayo? Then finally God said, go. Kaya sa katapusan, sinabi po ng Diyos kay Balaam, o sige, humayo ka. We have to read that verse very carefully. It's not like you go. Probably God said, okay, go. Kaya dapat, wag po Sige, natin, go. wag po kayong mali ng pagintindi na hindi po sinabi na, o hindi po pinahintulutan ng Diyos na humayo siya. Kundi, sinabi lang po ng Diyos na, sige na, hayaan na kita. Oh, like this. God didn't want him to go, but he keep asking because he want. Kaya ayaw po ng Diyos na humayo siya, pero lagi po nagtatanong kay si Balaam sa kanya. So some people, even though that is not the will of God, they keep praying. Kaya yung po pong mga tao na kahit hindi po kalooban ng Diyos, lagi po sila nananalangin. Then, instead of God, probably Satan can answer. Kaya sa halip na ang Diyos, si Satanas po yung sumagot. Or they can be tempted because of their desire. At maaaring sila po ay matukso dahil po sa kanilang sariling pagnanasa. Naintindihan po? Oh. And another question, what would be the effect if you are just knowledgeable in the Bible but not obeying the words of God? At isa pa pong katanungan, ano ang magiging epekto kung marami kang kaalaman sa Biblia pero hindi mo naman sinusunod ang mga salita ng Diyos? As much as we learn the Bible, we have to obey. Hanggang sa nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, kailangan po nating sumunod. Of course, we cannot obey it perfectly from the beginning. Siyempre, hindi po tayo sakdal na makakasunod mula po sa pasimula. But we have to try again and until we perfectly obey as much as we learn. Pero sinusubukan po natin ng paulit-ulit hanggang sa maging sakdal tayo na makasunod sa Diyos. So we are in the middle of the perfect obedience, right? Kaya tayo po ay nasa kalagitnaan ng perpektong pagsunod sa Diyos. But what if we stop obeying and just learn many things? Pero- What will happen? Pero kung nagsimula na po tayong tumigil sa pag-aaral at nagbasa na lang po tayo, ano po mangyayari? Then we start to deceive ourselves. At magsisimula na po tayong dayain yung ating pong sarili. Let's look at the James chapter 1 verse 22. Punta po tayo sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 22. But be doers of the word and not hearers only. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. So the reason why God teaches the Bible is God wants us to do something based on what we learn. Kaya ang dahilan po kung bakit tinuturo po sa atin ng Diyos yung pong kanyang mga salita, dahil nais niyang mayroon tayong matutunan doon po sa bagay na ito. God wants us to be a doer. Nais po ng Diyos na maging tagatupad tayo, Not only hearers. hindi lamang po tagapakinig. But if we just hear only, then the last part, deceiving yourselves. Dahil kung magiging tagapakinig lang po tayo, dinadaya natin yung ating sarili. It means even though our Christian life doesn't grow up, we deceive ourselves like we already grown up and matured. Na para bang kahit yung ating Kristiyanong pamumuhay ay hindi po lumalago, dinadaya po natin yung ating sarili na para bang lumago na tayo. So even though our brain is full of the knowledge, if we don't obey, we can be confused. We are already matured and we can do everything, but we are not matured yet if we don't obey. Kaya kahit yung ulo po natin ay napakarami na po mga kaalaman, pero kung hindi po natin ito sinusunod,
iniisip lang po natin na tayo po yung matured na o malago na, sa katunayan hindi pa po talaga tayo malago. Then we have no fruit, we have no practical fruit, even though we think we are already matured and grown up. Kaya wala po tayong magiging bunga kung hindi po tayo lalago at wala po tayong matututunan. So let's James chapter 2 verse 17. At sa Santiago chapter 2 verse 17, Faith by itself, if it does not have works, is dead. kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. It's for the unsaved people, even though they said that they get salvation, they have a faith. If there is no work, probably their faith is dead faith. Kaya ito po yung sa mga hindi ligtas, na kahit mayroon silang pananampalataya, pero po walang gawa, yung kanila pong pananampalataya ay peke. But we can also apply our Christian life. Pero pwede din po natin may apply sa ating buhay Kristiyano. Even though we learn so many things, if we don't obey, there is no fruit, it's dead. Kahit napakarami na po nating natutunan, pero kung hindi po tayo susunod, yung ating pananampalataya ay patay. Let's look at the chapter 1, verse 25. Doon po sa chapter 1 verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad ng gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Yes. So if we just learn many things and don't obey, then we deceive ourselves and we are confused. We are already matured and grown up. Kaya kung tayo po ay magiging takapakinig lamang na marami na tayong natututunan pero hindi po natin sinusunod, hindi na po tayo lalago at dinadaya po natin yung ating sarili na akala natin tayo po ay malago na. And we don't have a practical fruits. At wala na po tayong mga paglago o mga bunga. Then the Bible says, do not forget and obey. Doer, become a doer. Kaya sabi po ng Biblia, huwag kayong maging malilimutin, And kundi this- maging tagatupad. And this one will be blessed in what he does, not what he learns. At siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Sa kanyang gawain, hindi po sa kanyang mga aral. So as much as we learn, when we really try to obey, then there must be the fruits and bless. Kaya kapag tayo po ay may natututunan, pero kung sinusubukan na po natin gawin, meron po itong magiging bunga at pagpapala. But if we just learn many things and don't obey, we easily become proud. Pero kung pag-aaralan lang po natin ito at hindi po talaga tayo susunod, tayo po ay magmamalaki. And then we can easily judge others. At madali lang po nating huhusgahan yung iba. Let's look at the 1 Corinthians. Punta po tayo sa aklat ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 8, Sa unang Korinto, chapter 8. verse 1. Chapter 8, verse 1. Now concerning things offered to idols, we know that we all have the knowledge. They already have the knowledge. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inaahin sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin tayo lahat ay may kaalaman. Ibig sabihin, lahat tayo ay may kaalaman. But knowledge puffs up, but love edifies. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. So if we only have the knowledge without doing obedience or love, we become just proud. Kaya kung meron po tayong kaalaman, pero kung hindi po tayo susunod at wala pong pag-ibig, tayo po ay magmamalaki lamang. When I got salvation, I blamed the sister who evangelized me. Nung araw na naligtas po ako, hinuhusgahan ko po talaga yung isang sister na nag-evangelize sa akin. Because I realized that the way to get salvation is very easy and it's already done. So I blamed the sister. Dahil iniisip ko po talaga yung pag-evangelize o yung pangangaral ng ebanghelyo ay napakadali lang, kaya hinuhusgahan ko po siya. Why did you evangelize like that?
Bakit hindi ka nag-evangelize na gaya niyan? We can invite all our people and just play. Pero pwede naman nating imbitahan yung pong lahat ng mga tao dito at maglaro tayo. Why you approach it and step by step and explain about the Bible? And so complicated and it take a long time. We can invite everyone and play the Bible seminar. It's Bakit, very easy. bakit kailangan mo po silang turuan at ipahayag yung salita ng Diyos at napakahirap ng iyong ginagawa? Pwede na naman natin silang iimbitahan at ipanood yung Bible seminar. Napakadali lang naman. Then she told me, you try. Kaya sinabi niya sa akin, sige, subukan mo. Then you realize how much is difficult. At mauunawaan mo kung gaano kahirap. When I really try, I realize it's really hard. Nung sinubukan ko, naunawaan ko po talaga na napakahirap po. So before we obey, when we just think, it looks very easy. Kaya bago po tayo sumunod, kapag iniisip pa lang po natin, ay para bang napakadali. But when we really try, obey, we realize how much is difficult. Pero nung sinubukan na po nating sumunod, naunawaan na po natin kung gaano napakahirap. So we become humble. Kaya tayo po ay nagpapakumbaba. And also we can understand others. At nauunawaan po natin yung iba. But without obedience, we just learn many things. We easily judge others. Why you don't do that? Why you cannot do like this, like that? Very easily talk. Pero kung tayo po ay hindi susunod at marami lang po tayong mga bagay na nalalaman, na madali po sa atin na husgahan sila na bakit ginagawa mo yan, bakit ganyan yung ginagawa mo. But when we really try to obey, we become more humble. Pero kung sinusubukan po nating sumunod, paunti-unti tayo nagiging mapagkumbaba. 나인tindihan po? So the Bible says, don't just become a hearer, but we should become a doer. Kaya sabi po ng Biblia, huwag po maging tagapakinig lamang, kundi tagatupag din po. Next question. What does it mean? John chapter 21 verse 25. Kaya ano po ang ibig sabihin ng 1 chapter 21 verse 25? Let's look at the John chapter 21 verse 25. Punta po tayo sa aklat ng 1 chapter 21 verse 25. Let's read together. 3, 2, 1. Subalit marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay sa palagay ko kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. So many things written in the book of Gospel about the works of Jesus. Kaya napakarami po mga bagay na ginawa sa Jesucristo dito po sa aklat ng Ebanghelyo. But Bible says there are so many other things which are not written in the Bible. Pero sabi po ng Biblia na napakarami pa mga bagay na ginawa sa Jesucristo na hindi po isinulat dito po sa Biblia. Then question is, does that mean that other works of Jesus is not necessary or not important? Ibig sabihin, ang katanungan po dito, ibig bang sabihin nito na ang iba pang mga gawa ni Jesus ay hindi mahalaga? They are not written in the Bible not because they are not necessary or they are not important. Hindi siya isinulat dito po sa Biblia, hindi dahil sa hindi sila importante o hindi sila mahalaga. The reason why the Bible are written is because to testify Jesus and to explain us about salvation. Ang dahilan kung bakit po meron tayong Biblia ay para maipahayag ito pong si Jesucristo at yung tungkol po sa ating kaligtasan. So, probably God thought these verses are more than enough to explain about Jesus and salvation. Kaya inisip po ng Diyos, ito pong Biblia ay sapat na para patungkol po kay Jesus at tungkol sa kaligtasan. So even though the other works are important, these verses are enough. Kaya kahit na yung ibang mga bagay na gawain dito sa Biblia, ginawa ay napakarami na, pero ito po'y sapat na. But still, Jesus' work is greater than this. So to show that Jesus' work is greater than this and more than this, the verse 25 says, there are also many other things that Jesus did, which if they are written one by one, I suppose that even the word itself could not contain the books that would be written.
Dahil sa katunayan, marami pa po talaga mga ginawa si Jesus na hindi pa po binabanggit sa Biblia. Kaya sabi po nito pong bersikulo, na subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa, sa palagay ko, kahit isa sa salimbutang mismo ay hindi magkakasya mga aklat na isinulat. God doesn't write the all details in the Bible. Hindi na po kailangang isulat pa ng Diyos yung pong napakadetalye dito po sa Biblia. God is ruling over the all other countries, but God doesn't write all the history in the Bible. Ang Diyos po ang namumuno sa buong bansa, pero hindi niya na po kailangang isulat pa yung buong kasaysayan dito po sa Biblia. That's why we cannot find the history of Korea, history of Philippines. Kaya hindi na po natin kailangan matagpuan pa dito yung tungkol sa kasaysayan ng Korea o God- ng Pilipinas. God just put the history of Israel and the other countries' history when that is related to Israel only. Dahil isinulat na lang po ng Diyos yung pong kasaysayan ng Israel at ng ibang mga bansa na mayroon pong koneksyon dito po sa Israel. Because that's enough to realize that the Bible is Word of God and God is ruling over the world. Dahil ito po'y sapat na para maipakilala yung pong Diyos na namumuno sa buong kasaysayan. But God showed the many other countries and the universe. Kaya ipinakita naman po ng Diyos yung pong napakarami mga bansa, pati po yung mga kalawakan. Think about this. Have you meditate why the universe space is so huge even we cannot imagine? Pag-isipan niyo po ito, bakit po kaya napakalawak noon pong espasyo doon po sa kalawakan kahit na hindi natin iniisip? Actually, real space for the people, the space which we really necessary is just the size of the earth, right? Dahil sa katunayan, yung espasyo na kinakailangan po lang po ng mga tao, yung pong sukat nito pong mundo. So God can make only earth or only just sun, earth, moon, that much? Kaya, di ba po, maaaring magawa lang yung Diyos ng isang mundo, ng buwan, pati ng araw. Ito po'y sapat na. But why did God make the whole solar system and so many galaxies and the so huge universe? Pero bakit kaya naggawa pa ang Diyos nito pong solar system, noong pong napakarami mga galaxies, at napakalawak na kalawakan? Because if God says He is great, people cannot understand. Dahil kung sasabihin po ng Diyos na siya po ay dakila, hindi po maunawaan ng mga tao. They just understand that greatness as much as they can imagine. Dahil maunawaan lang po nila yung salitang kadakilaan, ayon lang po sa kanilang naiisip. We couldn't see even the end of the universe even now. Hindi pa rin po natin nakikita yung pinakadulong-dulong bahagi ng pong kalawakan hanggang ngayon. So, if we study the size of universe, we can see how much big, how much great our Lord is. Kaya Just a little bit. Kaya kung mapag-aaralan po natin yung pong napakalawak na kalawakan, mauunawaan po natin na talaga pong napakadakila yung Panginoong Diyos. To the kid, the man said, the father explained, son, my boss is so rich. Kaya sinabi po nung ama doon sa kanyang anak na, anak, yung aking amo ay napakayaman. Then the father said, he's a millionaire. At sabi po ng kanyang ama na siya ay bilyonaryo. But he doesn't know the word millionaire. Pero hindi niya po alam kahit yung pong salitang milyonaryo. Then it means he has more than 100? Kaya maaari sasabihin po ng bata na ito'y higit pa sa 100? No, more. Yes, more than that. He really got surprised. Then more than 500? Kaya magugulat siya talaga. Kaya sasabihin niya, higit pa sa 500? Yes, more than 500. Then she has more than 1,000? Oo, higit pa sila 500. Kaya magugulat siya, sasabihin niya, higit pa sa 1,000? Yes. Then I cannot imagine how much he is rich. Kaya hindi ko maisip kung gaano siya talaga kayaman. Because the 1,000 is the maximum he can imagine.
Dahil yung pong 1,000, yun na po yung pinakalimitadong karamihan ng pera na nalalaman lang po ng bata. So that's the maximum richness. The richness richness he can imagine. Kaya yun lang po yung limitasyon ng kayamanan na iniisip ng bata. So if God explained, I'm great, I'm almighty, then people cannot understand what that much. Kaya kung sasabihin po ng Diyos, ako'y dakila, ako'y makapangyarihan. Kaya iisipin po ngayon ng mga tao, gaano yun kadakila at kapangyarihan. That's why God made the universe as much as we cannot imagine. Kaya nilikha po ng Diyos yung pong kalawakan na hindi po natin maiisip. How many plants do we have? Gaano po karaming mga halaman na meron po tayo? How many kinds of the animals and fishes we have? Gaano po karaming mga hayop at mga isda na meron tayo? We cannot count and we cannot imagine. Hindi po natin nabibilang at hindi rin po natin naiisip. Actually, we need only tilapia or milkfish, octopus, squid, only these kind of things only, right? Sa katunayan, kailangan lang po natin ng tilapia, ng milkfish, ng octopus, ng squid. Alam lang po natin ito po mga bagay na ito. How many fruits do we need? Mango, apple, some fruits only. Gaano ba karami mga prutas ang kailangan natin? Yung ibang mga prutas lang yung nalalaman natin. But there are so many unnamed plants and the grasses, so many kinds of grasses. Kaya napakarami pa po ng mga hindi pa naipapangalanan ng mga halaman, ng mga damo, at napakarami pa po. Why did God make so many kinds of the plants and animals? Kaya bakit po nilikha ng Diyos yung pong napakarami mga halaman, pati mga hayop? If God says He's Almighty, we cannot imagine, we cannot understand what that much. Dahil kung sasabihin lang po ng Diyos, siya po yung dakila at makapangyarihan, hindi po natin maiisip. So if the Bible says Jesus is great and Jesus is God Himself, but people cannot understand. Only these 4 books much? Kaya iisipin lang po natin na ito lang pala yung ginawa ni Jesus, na kahit na sinasabi niya siya yung dakila, pero ito lang yung aklat na mababanggit dito. Of course, even this much, when we study it, we can see the Jesus is God Himself and He is great and almighty, but probably God thought that is not enough. So God add the verse 25. Pero sa katunayan, nakaangkla na po dito sa Biblia kung gaano po makapangyarihan ng Diyos ito pong si Jesucristo, gaano po siya napakadakila, pero naisip po ng Diyos na ito po'y sapat na para po sa atin. 19 diyan po? 7. You have some questions? The 2 questions more. Kaya dalawa pa pong mga tanong. Question. The let's look at the Isaiah chapter 66 verse 17. Punta po tayo sa aklat ng Isaías chapter 66 verse 17. Let's read it together. 3, 2, 1. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa mga halamanan na sumusunod sa nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. So in this verse, eating the swine, eating the pig is not allowed. Kaya sa verse na to, sinasabi po na pagkain po ng baboy ay hindi po ipinapahintulot. So the question is, why in our time we can now eat the swine's flesh?
Pero ang katanungan po dito, bakit sa panahon natin ngayon ay maaari na tayong kumain ng laman ng baboy? This verse, the verse 17, is based on the Leviticus chapter 11. Ito pong verse 17 ay nakapaloob doon po sa Leviticus chapter 17. 11. Chapter 11 po, sorry. In chapter 11, there are clean and unclean animals. Dahil doon po sa chapter 11, nandito po yung marumi at malinis po na hayop. So among animals, if they can eat the cud and the hook is divided, they are clean animals. Kaya kapag sila po ay kumain nung pong meron pong hati ang paa, pwede po itong kainin. So, what kind of the animals is that? Kaya ano po bang mga uri ng mga hayop ito? Cow, right? Yung pong baka. Because the hood is divided and he eat the cud, chewing the cud. Dahil yung kanila pong mga paa ay may hati. But pig, hood is hoof is divided, but he doesn't eat the cud. Pero yung pong mga paa, yung mga baboy, meron pong hati yung kanila pong mga paa at hindi po sila kumakain ng hindi marumi. Is that right? Let's look at the Leviticus. Leviticus chapter 11. Doon po sa Leviticus chapter 11, Cud. The verse 3. sa 11 po, verse 3, 2 and 3, would you read? sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, ito ang mga bagay na may buhay na maaari ninyong kainin sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Verse 3, anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. 19 there pa. So that's why based on this verse, Muslim doesn't eat the pig Kaya alinsunod dito po sa bersikulo, yung po mga Muslim ay hindi po kumakain ng mga baboy. because the pig, they have the divided cloven hooves, but they don't chew the cud. Kaya dahil po yung po mga baboy ay may hati po yung kanila po mga paa at sila po ay ngumunguya. But Hindus, they worship the cow as a god, so Pe- they don't eat the cow. Pero yung po mga Hinduism, sila po ay hindi kumakain ng mga baka dahil sinasamba po nila yung po mga baka. But instead of the cow, they eat the pig. Pero sa halip na kumain sila ng baka, kumakain po sila ng mga baboy. So when I stayed in India as a missionary, if I want to eat the pig, I go to the Hinduism village. Kaya nung nanatili po ako doon po sa India, kapag ako daw po ay kakain ng baboy, kailangan po pumunta doon po sa lugar ng mga Hinduism. When I want to buy the beef, I go to the Muslim village. Kapag ako naman po ay bibili ng baka, ako'y pupunta naman po sa lugar ng mga Muslim. But all of them eat the chicken. Pero lahat po sila ay kumakain ng mga manok. That's why the KFC is very popular. Kaya napakatananyag po sa kanila yung pong KFC. Anyway, still some people follow this way. Pero marami pong mga tao na sumusunod pa rin sa ganitong paraan. But Bible clearly says that is just a shadow. Pero sabi po ng Biblia na ito po'y anino lamang. The dividing the hoof means we have to separate it from the sin. Yung pong may hati ang paa, ibig sabihin kailangan po nating humiwalay doon po sa kasalanan. Chewing the cud means we have to review and meditate the word of God. Yung pong ngumunguya, ibig sabihin kailangan po natin magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Among the fishes, if the fish has a fin and what do you call it? Scales. The scales is clean. Kaya doon po sa mga isda, kapag mayroon po silang mga palikpik, mga kaliskis, tsaka palikpik, Is clean. sila po ay malilinis. Oh. So tilapia is a clean fish. Kaya yung po tilapia ay malinis po na isda.
The fin indicates that we have to make sure the purpose of our life. Kaya yung pong mga palikpik na mga isda, yung pong nagsisigurado sa ating po buhay. And the scale indicates we have to protect our heart. At yung naman po mga kaliskis, kailangan po nating protektahan yung ating pong puso. And among insects, the insects should have the wings, having the insects having the wings and the leg to jump is a clean insect. Doon naman po sa mga insekto, dapat meron po silang mga pakpak at meron din po silang mga binte na kaya pong tumalon. Sila po yung mga malilinis. So like a grasshopper, it Gaya- has wings and legs to jump, right? Gaya po ng mga tipaklong na meron po silang mga pakpak at meron din po silang mga binti na kayang tumalon. Ipis having the wings but no legs to jump, right? Pero yung mga ipis, meron po silang mga pakpak pero wala po silang mga binti na kayang tumalon. Unclean. Kaya hindi po siya malinis. I hate the ipis. The meaning is having the wings means we belong to heaven. We are the saved people belonging to heaven. Kaya ibig sabihin po ng mga may pakpak, sila po yung mga Kristyano na papaitaas doon po sa langit. Having the leg to jump, to be able to jump, means when we face on the difficulties, by the faith, we have to overcome. Otherwise, God will not be pleased. Kaya doon naman po sa mga binti na kaya pong tumalon, ito po yung nagpapahiwatig sa mga Kristyano na kahit ano pong kahirapan, kaya po nilang talunan. Pero kung hindi man, yung Diyos po ay hindi malulugod. But anyway, this is just a shadow. Pero gayon pa man, ito po ay anino lamang. Let's look at the Galatians chapter 2. Punta po tayo sa aklat ng Colossus chapter 2. So if you remember the Galatians chapter 2, you can fight against the many wrong doctrines. Kaya kung maaalala niyo po, ito po ang Colossus chapter 2. Kayo po, mapapaglabanan niyo po yung napakaraming mga doktrina. The Galatians chapter 2, verse 16 and 17. Sa Colossus chapter 2, verse 16 hanggang 17 po. Let's read it together. 3, 2, 1. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan, o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So in Old Testament, there are many food, the instruction of the food and festival and the Sabbath, but they are all shadow. Kaya doon po sa Lumang Tipan ay mayroon po mga katungkulan, yung tungkol po sa kanilang mga batas, sa kanila po mga kapistahan, at sa kanila, pero ito po yung mga anino lamang. The substance is Jesus Christ. So they are all shadow of Jesus Christ. Kaya ito po ay katawan na Jesucristo. Ibig sabihin, sila po yung mga anino lamang po na Jesucristo. So in the early church, they also was confused. The saved people were confused. Kaya doon po sa mga If they have to keep these rules or not. Kaya sa mga naunang mga Kristiyano, sila po ay nalilito kung kailangan pa po ba nilang sundin ito po mga patakaran o hindi na. Let's look at the Acts chapter 15. Kaya punta po tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 15. Acts chapter 15. Verse 5. Sa Mga Gawa, chapter 15, verse 5. Some of the sect of the Pharisees who believed rose up, saying, "It is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses." So the Pharisees attend the church, and then they insist that if the Gentiles get salvation, they have to keep the law and they have to eat this kind of food, not eat this kind of food. Kaya sa verse 5 po, subalit ang ilang mananampalataya na kasabi ng sekta ng mga Farisayo ay tumuyo at nagsabi, kailangan sila'y tuliin at tutusan sundin ang mga kautusan ni Moises. Kapag ang mga Farisayo ay papasok doon po sa simbahan at may papasok po ng mga hintil, uutusan po nila yung mga hintil na kailangan po nilang kainin yung ganito o huwag kainin yung ganito. Then the Apostle Paul visited the Jerusalem church. At ito pong si Apostol Pablo ay bumisita doon po sa iglesia ng Jerusalem. Then the Peter and other brethren other apostles discuss and conclude. At sila Pedro, pati po yung mga alagad, sila po ay mga nag-usap-usap. They said, we get salvation only by faith, only by the work of Jesus, not
not doing something or keeping the law. Kaya sinasabi lang po nila, kami ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon kay Jesucristo na nagligtas sa amin na hindi po sa pamagitan ng mga kautusan. Keeping the law perfectly is not possible. Dahil yung perpektong pagsunod doon sa kautusan ay hindi po yun maaari mangyari. Then why you try to give that burden, keeping the law, to Gentiles? Kaya bakit binibigyan mo ng mga kautusan ng magpapahirap lang sa mga hintil? So verse 10 and 11, would you read? Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo na may maliligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. This is the conclusion. Kaya ito po yung katapusan. We cannot keep the law perfectly. Hindi po natin sakdal na masusunod po yung pong kautusan. We get salvation only by the faith of Jesus Christ. Tayo po'y naligtas sa The pamagitan grace of Jesus Christ. Tayo po'y naligtas sa pamagitan lamang po ng biyaya na Jesucristo. So the Bible clearly says this kind of law is just a shadow. Kaya sabi po ng Biblia, ito po mga bagay na ito ay anino lamang po. So don't worry to eat the pork, beef, chicken. Kaya wag po kayong mag-alala kung kayo po ay nakakain ng baboy, ng baka o ng manok, No problem. wala pong problema. The other questions we can do next time. Kaya yung iba po mga katanungan, ipagpapatuloy po natin sa susunod. Let's pray together. Tayo